Sa mga balitang consumer at kalakalan, naniniwala ang isang grupo ng mga negosyante na sapat lang ang 35 pisong aumento kada araw na suweldo sa Metro Manila. Sabi ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, resonable raw ito kumpara sa isinusulong noon na 100 pisong wage hike. Pero kahit mas mababa ito sa unang proposal, na problema pa rin daw ang ibang negosyo kung sa pagpapatupad nito ay hindi malulugi ang kanilang negosyo. Kailangan din daw ikonsidera ng gobyerno ang epekto ng aumento lalo sa mga maliliit na negosyo, lalo pat posible itong mauwi sa pagbabawas ng kanilang mga empleyado. Sa kabila naman yan, tutupad pa rin naman daw ang mga employers sa wage hike. Ilalabas na ng Budget Department ang higit 27 bilyong piso naman na Unpaid Health Emergency Allowances o HEA para sa health workers. Alinsunod daw ito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang ibig sabihin, matatanggap na ng higit 5 milyong healthcare workers ang kanilang naipit na allowance. Mababayaran na rin daw ang higit 4,000 COVID-19 sickness at death compensation claims. Sa kabuuan, lagpas 70 bilyong piso na ang naabot ng DBM sa Health Department para sa Public Health Emergency Benefits and Allowances. Sa halagang yan mga kapatid, nasa 73 bilyong piso ang inilaan para sa Health Emergency Allowance. Nagbabala naman ang Bangko Sentral kaugnay ng mga scam na gumagamit ng pangalan nito. Ayon sa BSP, may mga individual o grupo na nagpapanggap na may koneksyon sa BSP. Ginagamit daw ng mga ito mga pangalan at pirma ng officers ng bangko sa mga sulat, email messages at website para makuha ang tiwala ng biktima. Layo ng scammer na makuha ang financial information ng mga biktima para magamit sa panloloko ng ibang tao. Kaya ang paalala ng BSP, huwag basta-basta ibibigay ang personal na impormasyon. Nagbabala rin ang Bangko Sentral sa pagpapadala ng pera sa hindi verified o hindi kakilalang individual. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.